So, mga sangkay, bigla nga bang naduwag itong bansang Iran sa isang katakot-takot na banta ni Donald Trump? Pag-usapan po natin ito ngayon. Mga sangkay, may update po tayo. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, welcome sa Sangkay World Talks dito sa YouTube, maging sa Facebook. Alright, sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga kababayan, mga solid sangkay. Itong balita ngayon, mga sangkay, kasi alam nyo, ang napansin ko dito, parang kinabahan din po talaga yung Iran eh. Natakot po sila sa banta ng Amerika. Kasi, biruin nyo pagkatapos po ng banta ni Donald Trump, anong sabi niya? Mabubura ang civilization ng Iran sa gagawin nila. So, ang iniisip nga po ng iba, magbabagsak ang Amerika ng nuclear. Kasi, yun lang ang pag sinabing mabubura yung sibilisasyon, kailangan po dyan ng isang matinding weapon para po mangyari yan. So, ngayon, mga sangkay, ang ginawa ng Iran, yung mga tao doon sa kanila, pinalabas. Yung iba pa nga daw po, mga sangkay, napagtripan lang eh. Parang lumabas kayo, mayroong gathering. Pero yung pala, gagawin silang human shield. Ganon. Gagawin silang panangga. Kasi kinabahan din po talaga yung Iran. Pinapunta nila sa mga power plants na mayroon po sila. Yung mga tao doon, nagtipon-tipon, binigyan ng mga flag, mga sangkay, at kung ano-ano mga placard na kinukundina ang Amerika. Mayroon pong kumukumpas sa kanila mga sangkay na itong gagawin, sisigaw kayo. So, I think natakot po talaga. Kasi kung hindi po natakot ang Iran, hindi mangyayari itong pagkakasundo o usapang pangkapayapaan nila. So, ito yung balita, mga sangkay. 39 ng gera sa Middle East. Day 39 ng gera sa Middle East. Pero ngayon, kalma raw muna ang Amerika, Israel at Iran. Nagkasundo kasi sila ng tigil putukan sa loob ng 2 linggo. Okay, 2 weeks po yan, mga sangkay, na wala munang gulo. Kalma muna. Pero sana nga, mga sangkay, ito na po talaga yung end. Kasi kung hindi po ito matatapos, baka yung umabot sa punto na yung oil natin, umabot na pong 200 to 300 pesos per litro. Anak ng toko ah. Eto pa, bubuksan na rin daw ang Strait of Hormuz. Ayun, mga sangkay. Kaya ngayon pa lang ay bumaba na ang presyo ng langis sa world market. Yun ang good news, oh, 'di ba? Pero sa Pilipinas kaya, bababa din kaya yung oil? Anak ng toko, dumaan ako kanina, 145, 147 yung oil sa mga, mga gasolinahan eh, pambihira. Ano naman kaya ang epekto niyan sa presyo ng petrolyo sa ating bansa? Narito ang Frontline Report. Sinunog ng ilang residente sa Iran ang watawat ng Amerika. Simbolo raw ng pagyuko ng US ngayong kasado na ang 2 linggong ceasefire o tigil putukan. Ilang oras bago ang deadline ng ultimatum ni US President Donald Trump na pupulbusin niya ang Iran, biglang umeksena ang Prime Minister ng Pakistan. Ito po yung namagitan eh. Yung Prime Minister ng Pakistan, yan po talaga yung nagdala kung bakit napunta dyan. Kasi kahit ako kinabahan ako, kahit wala ako dun, mga sangkay, iniisip ko lang, natunto ko, pag nangyari ito, yari talaga. Malaking problema to kapag totohanin ng US yung kanilang banta, pambihira. Panawagan niya, i-extend ang ultimatum. Buksan ang Strait of Hormuz, magtigil putukan na. At gumana yan. Pumayag si Trump na i-hold muna ang pag-atake. I-hold muna. For now, i-hold muna daw, mga sangkay. Pumayag din ang Iran na buksan ang Hormuz kung saan dumaraan ang malaking bahagi ng langis ng mundo. O, ayan na ha. Malinaw. So, sa pagkakataong ito, mukhang panalo po yung Amerika. Kasi Amerika po ang nagsasabi, buksan yung Strait of Hormuz. Yun lang ang, pagpipilian ninyo. Pupulbusin namin kayo after 48 hours or bubuksan nyo yung Strait of Hormuz at mag-uusap tayo. O, diba? Epektibo, mga sangkay. Ibig sabihin, natakot po talaga yung Iran. At higit sa lahat,
Pumayag din ang parehong bansa sa ceasefire for 2 weeks. 2 weeks. Walang bombahan. Tingin pa ni Trump, tumulong ang China para kumbinsihin ang Iran. Napigilan ang mas malaking gera na posibleng kumitil sa buhay ng mga Iranian na nag-human chain pa nga sa mga tulay at planta. Yan. Yan sinasabi ko mga sangkay. Yung iba dyan, umarami nga po sa kanila, pinapunta lang po dyan. Ginawa po silang pangharang. May iba nga po dyan mga sangkay, yung sa sports ata yun. Tinawagan po yung mga player. Pumunta kayo dito, may pagtitipon tayo dito banda sa may planta. Pagdating doon, binigyan po ng mga flag, tapos may mga placard daw, mga sangkay. Yan, yung sinasabi nila, may kumukumpas din po. Di umano. May kumukumpas, nagdidikta sa kanila, ito yung sasabihin ninyo. Wala rin po silang magawa. O, kaysa itumba sila. Di ba? Pero hindi pa tapos ang kwento. Habang may ceasefire sa Iran, tuloy pa rin ang pambobomba sa Lebanon. Ibig sabihin, hindi pa totally tahimik ang rehiyon. Okay, yung Lebanon naman, actually sinasabi nga po ng Iran eh. Kapag hindi nyo ititigil yung pag-atake sa, ano yan eh, hindi naman po talaga yung totally yung Lebanon. Ito po yung grupo na funded po ng Iran. No? Funded po ng Iran mga sangkay. Sila po yung mga proxy dyan. Hindi po talaga yung government ng Lebanon, yung kalaban dito. Ngayon, may 10-point peace proposal ang Iran. Halos lahat, agree na raw ang Amerika. Ifa-finalize nila yan habang may ceasefire. Pero teka, ang tanong ng mga Pinoy, anong connect ng tigil putukan ng Amerika, Israel at Iran sa presyo ng gasolina at diesel? Ito, pakinggan natin. Simple lang. Kapag bukas ang Strait of Hormuz, tuloy ang daloy ng langis. Kapag tuloy ang supply, hindi nagkakaubusan. Kapag hindi nagkakaubusan, hindi sumisipa ang presyo. Kaya sa loob lang ng isang araw, bagsak ang presyo ng langis sa world market. Mula $117, naging $93 per barrel ito. Grabe. Halos 16% ang ibinaba. O ayan, bumaba, 'di ba? Bumaba mga sangkay yung langis. So yan po yung effect mga sangkay ng tigil putukan at pagbubukas ng Strait of Hormuz. 16% ang ibinaba. O dito sa Pilipinas kaya, anong plano ng mga ano dito? 'Di ba? Yung mga oil companies anak ng Tokwa. Pinaplano pa na maglabas ng 400 million barrel ng langis ang mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom at Amerika sa world market para mas bumaba palalo ang presyohan. Pero huwag muna mag-celebrate dahil ang totoo, global ang presyo ng langis. Kahit bumaba sa world market, hindi ibig sabihin bukas mura na agad ang petrolyo. Okay? May delay yan. May dagdag pa na buwis at depende pa sa galaw ng dolyar. At hanggat hindi tuloy-tuloy ang kapayapaan sa Middle East, sa isang iglap, ay pwedeng sumabog ulit ang tensyon. Roller coaster ulit ang presyo ng langis at damay ang bulsa ng bawat Pilipino. Nagbabalit. Okay, so ayan mga sangkay ang nangyari. Good news siya, no? Sana tuloy-tuloy na to. Pero ano ang tingin ninyo? Natakot ba yung Iran mga sangkay? Sa Amerika? I-comment nyo po sa inyong i-comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.